Unang-una, masyado na nga late ang pagsasalita niya. Kung papakinggan mo yung sinabi niya, alam niya. 3 taon na siya dyan eh. Alam niya, ang kaalyado niya, whether kaalyado o hindi, na yung mga gumagawa ng mga kalokohan ay nandyan sa Congress. Sa Congress. Ang pinagtataka ko, ano yung hinahanap nila yung mga contractors? Mga contractor lang. Hindi ba dyan sa distrito ng, dyan sa Bulacan, di ba? Maraming ilang ba distrito sa Bulacan? I'm sure, merong involved na miyembro ng Kongreso dyan. Yung mga kongresista, ba't di nila pinapatawag yun? Hindi ka ba nagtataka, ba't di nila pinapatawag yung mga miyembro ng Kongreso? Kaya din ako sa kanilang kalakasan ng loob ng bigay na rekonsentrasyon sa harap ng napakalinaw na desisyon ng Korte Suprema, sa harap ng napakalinaw na lengguwahe ng saligang batas, sa harap ng kaliwa-liwanag na pamamaraan kung paano ka mag-hahain ng impeachment, kung ilang bilang ang dapat mong sundin bago mo ma-transmit sa Senado at kung ano ang dapat na gawin ng House of Representatives. Talagang bilib ako sa kanila. Lakas ng kanilang loob. Pero sa tingin mo, Attorney Sal, malakas pa rin ang laban ni Vice President Sara dito? Well, yun na, sa tingin ko sa tingin ko lang bilang isang nag-oobserba, kung ano yung desisyon ng unanimous, ganun din yun. Unanimous din. Oo, kasi maging mainit ang balitaktakan sa Senado sa usapin ng unanimous vote, Attorney Sal, na pwede pa rin daw magkamali. Kahit pa unanimously nag-vote ang ating mga justices sa Korte Suprema. Alam mo, abangan mo yung yung artikulo ko na dapat lumabas ng Lunes. Hindi ko natapos kasi nasa gitna ako ng kasalan eh. Kaya lalabas ko sa Lunes. Sabi ko doon, when the Supreme Court rules, and when it speaks ex cathedra, meaning to say it is infallible in so far as interpreting the Constitution is concerned. Yan po ba, yun ang book. Wala nang mas mataas doon. Kaya makinig na lang sila. Sumunod. Anong problema kasi sa mga pwede yan ordinaryong abogado, practicing na abogado, yan naging hukom, naging prosecuting justice. Ang hindi nawawala sa kanila is they cannot go beyond their prejudices, their biases. Sa isang partido, kaugnay sa isang issue na anong tawag doon, na it displays or nai-influensya, na babalot ng kanilang pagkainis, pagkadisgusto doon sa isang partido sa issue niya. Yan ang problema. Hindi sila makalampas. Hindi nila mabalikan yung pinag-aralan nila sa College of Law. Kaya nababago eh. Masahin mo yung aking article next month eh. Ito yata yung mga katagang binitawan mong hut-hut. Mga hut-hutero ng pera ng bayan. Di hut-huter. Hut-huter. Kung may looter, may hut-huter. Ang pinagtataka ko, ano yung hinahanap nila yung mga contractors? Mga contractor lang. Hindi ba dyan sa distrito ng, dyan sa Bulacan, di ba? Maraming ilang ba distrito sa Bulacan? I'm sure, merong involved na miyembro ng Kongreso dyan. Yung mga kongresista, ba't di nila pinapatawag yun? Hindi ka ba nagtataka, ba't di nila pinapatawag yung mga miyembro ng Kongreso? Actually, Attorney Sal, habang pinapakinggan natin yung hearing, kasi sabi natin, baka ito yung unang bahagi pa lang. Pinagsasalita mo na yung mga contractor hanggang sa pangalanan.
Inatay ba nila na pangalanan kung sinong may mga involved ng mga congressman, if ever they are involved sa corruption? Or baka na naman pakitang tao lang yung hearing na to, Atty. Sa, tapos wala namang pangangalanan na pala ng mga pangalan na nasa gobyerno na involved sa corruption dyan sa flood control projects. But the wonder of wonders is that common sense yun eh. You're a member of the hearing. Alam mo, tinutukoy mo yung Bulacan. Alam nila sa Bulacan. Sinasabi na nga. Kahit nung hindi pa nag-umpisa sa Senate hearing, naririnig na natin dyan sa Bulacan. Diba? I-expose na yan eh. Bakit di nila sinumpi na yung mga kongresista dyan sa Bulacan? Palaging involved siyempre ang mga kongresista pagdating sa mga projects. Gobernador, basta mga politiko. Ba't di nila sinasama yun sa sinusumpina nila? Tama ka dyan. Talagang pag ng baha, sumobra, natural. Ano, mabubuhay. But for you, Attorney Sal, what do you think is the end game, no? After nung nagsalita si Pangulong BBM, nag-ikot pa siya in other parts dito sa Pilipinas, like Bulacan, to check dun sa mga flood control projects, and then nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado. What is the end game nitong lahat, Attorney Sal? Una, masyado na nga late ang pagsasalita niya. Kung papakinggan mo yung sinabi niya, alam niya. 3 taon na siya dyan eh. Alam niya, kaalyado niya, whether kaalyado o hindi, na yung mga gumagawa ng mga kalokohan ay nandyan sa Congress. Sa Congress. Makikita naman yan eh. Kaya hindi ba tama man o mali ang perception ng mga miyembro ng Kongreso ay mga tiwali. Kasi nga, papasok yan sa Kongreso, ordinaryong mga tao lang sila. Pag ilang buwan pa lang, isang taon pa lang, naku, talaga namang nakikita mo na yung kanilang lifestyle na bago. Ang gaganda ng mga sasakyan, mamahalin, naglalabasan ng mga nagmamahaling bag, serious bags and shoes and dresses. Lahat na klase. Kayamanan. Di ba? Alam na naman nila yan eh. Bakit ngayon lang sila nag-imbestiga? Alam na nga nila eh. Nag-imbestiga. Pailan nyo na ng kaso dahil alam nyo naman yan. Siyempre may kakutsaba dyan yung mga tiwali sa Department of Public Works. Maraming involved dyan. Pailan nyo na ng kaso. Panahon ni Presidente Duterte, talagang sinisipa niya yung mga yan eh. Natanggal ka agad sa pwesto. Ulat? Yes, Attorney. Ana, abolis na lang yung Kongreso. Yan ba ang endgame na hinahanap mo, Attorney Sal? Lamang problema natin sa Kongreso eh, di ba? Talagang alam mo, dami kong nakakausap sa Brazil, yung mga negosyante ron. Siyempre, nalaman nila yung, bakit daw ganyan tayo? Kawawa naman daw bansa natin. Eh. Sa Amerika, ganun. Sabi niya, grabe. Ang tiwali sa inyo, yung mga politiko nyo. Paano mo sasagutin yun? Nakikita naman kasi nila eh. Nirinig nila. Nalalaman. Nagiging topic of conversation sa mga circles. Gathering. Parang nakakaya din, Attorney Sal, no? So, grabe. Diba? Tsaka, pumapasok ang pangalang Duterte. Kung pagkausap mo maganda yun, sabi niya, we like your President Duterte. Why did they jail him? Sabi ko, ganyan talaga doon. You remain in power, then you destroy the roadblocks to maintain hold to power. One of the roadblocks would be former president and the current vice president, Duterte. Alam mo, napanood ko yung isang interview ng vice gobernador ng Bulacan. Pati na si Governor Daniel Fernandez, sila, laki-laki pala daw ng budget na nilagay sa Bulacan. Nasaan daw yun? Hindi nila nakikita. Never nila nakita yun. Ganon kagrabe ang katiwalian dyan sa budget. Pagdating na sa budget. Pero
Alam naman nila yan. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang kaligayahan nila. Hindi na babago eh. It's the same story all over again. Alam mo, pag naalala si Presidente Duterte, Mhm. malaking pasasalamat kaya bilang pagkilala kay Presidente Duterte. Nakikita mo ba suit ko? Aha. Yeah. Yeah. Salamat, PRRD. Kaya lang, wala, nakakulong. Sabi niya, how's your president? He's still there in jail. Awa talagang presidente na dating presidente. Alam mo, marami tuloy, marami kumakanta. Ano yan? Yung awit. To dream, the impossible dream. Para ba, imposible na ba yung pangalabas yan? Ano ba, pangarap na lang ba itong imposibleng natin? Ay, naku, sabi ko, alam po nyo kasi, alam mo, may kausap akong Italiano kanina. Mhm. Nilans Laura Panelo dyan sa restaurant. Sa Patos, Cerritos. Alam mo, sabi niya, kasi pinag-uusapan nga yung nangyayari sa Pilipinas. Yung mga komentaryo dyan sa programa natin, sa lahat ng mga platforms. Sabi ng Italiano, sabi niya, yung kasi sahig nakakarating sa kanila eh. Sabi niya, even if you go there every day, giving support to the president, former president, don't you think, sabi niya sa atin, tinatanong ko, don't you think that it's better that people should go out there in Manila, in the Philippines, on a regular basis? Sabi ko, para kasi Panelo nagsasalita, yan nga ang sinasabi ko. Yun ang kulang sa atin eh. Hindi po pwede na tayo hanggang text na lang tayo, hanggang komentaryo sa mga social platforms. Kailangan mo talagang lumabas tayo sa kalsada, tayo mag-organize sa mapayapang pamaraan. Ipakita talaga natin na hindi tayo pumapayag sa ginagawang paglalabag sa saligang batas, ang pagsira sa mga karapatang pagtao, ang pagnakaw ng pera ng bayan, ang blatant violation, ang impunity ginagawa nitong mga tiwaling politiko, ang hindi pagtugon sa mga pangangailangan ng bayan. Kailangan mo talagang lumabas tayo. Gawin lang nating mapayapa. Yanigin natin ang mga dapat sanigin. Alam mo, habang nagsasalita si Rufus, Mhm. naalala ko yung matagal ko ng panukala sa yung dyan sa Kongreso. Na kaya tayo nagkakaroon ng problema kasi binibigyan natin ng access mga kongresista, sektor sa pera ng bayan. Yun ang problema eh. Pero kung tatanggalin mo yun, kuha na lang ng isang departamento ang function lang umikot sa buong bansa, yung audit nila sa probinsya, sa syudad ang kailangan, mga projects, construction. At yung departamento yun ang magdidesisyon. Hindi yung sa ngayon, talagang lahat. May access eh. Yan ang simula ng korupsyon eh. Trabaho nila, supposedly trabaho lang nila, gumawa ng mga batas. Kaya mag-imbestiga, online, sa gagawin nilang batas. O kaya naman, oversight nila kung napapatupad ng tama batas. Hindi. Kaya ang daming tumatakbo, ang daming gusto maging membro. Kasi nga, ginagawa nilang bangko. Ano i-withdraw nila? Pera ng bayan. Wala naman silang dinideposito. Yan ang problema talaga. Tanggalin mo ng access na miyembro ng Kongreso sa pera ng bayan. Malaking, alam mo, itong sinasabi ng military na parang hindi sila worried, you should start worrying. Kasi pag hindi na sila pumapayag ano bang ibig sabihin? Sabihin, yung dati
army ng MILF, Mm. eh, mawawala na. Susuli na kanilang mga armas. Eh pag yan iniinto, o di may armas na naman sila. O di pwede na naman silang lumaban sa gobyerno. Ibig sabihin, diskontento sila dyan sa pamamalakad ng pamahalaan. Dito sa national o dyan sa BARM. May problema sila. Yan ang dapat nilang siyasatin kung bakit, ano. Natatandaan mo, yan si Chairman Ibrahim, siyang dating chairman ng Prime Minister ng BARM, di ba? Tinanggal yan eh. Pinalitan. That's one of the reasons why na nagkakaroon ng gulo dyan. Buti nga, nagugulat nga ako na hanggang ngayon, wala pong barilan dyan. Eh. Nung tinanggal nila si Chairman Moran, doon nagsimula na. Kaya sa tingin ko, problema na naman dyan sa Mindanao. Pag hindi nila well, alam mo yung 14-month pay, siguro gawing case-to-case basis. Pero I think we have to go beyond yung tinatawag pagbibigay ng 13-month, 14-month pay. Bakit ba nagbibigay? The principle behind it is gusto mo tulungan ng empleyado. Bakit? Eh kasi nga, yung sahod nila, hindi sapat upang mabuhay sila ng komportable. Dahil matataas ang presyo ng mga bilihin. Napakamahal ng edukasyon. Mahal ang medisina. Mahal ang paggagamot. Mahal ang buwis. Pati yung interest nilalagay mo sa bangko. Nilalagay ng buwis. Ang madaling sabi, ang problema talaga, pagandahin mo ang ekonomiya. Paano mo pagagandahin yan? Maliban pa sa ninanakaw mo na nga yung pera ng gobyerno, ng mga tiwaling opisyal na inihalal natin, ilagay dyan. Hindi natutugunan yung mga pangangailangan. Yung infrastructure lang natin. Gusto natin papasukin ng mga foreign investors. Ayaw nilang pumasok. Si number one, sabi nila, paano kami papasok niyan sa inyo? Napakahirap ay yung bureaucracy nyo. Talagang mag-a-apply ka lang, abutin ka ng siyam-siyam. Maliban pa sa corruption. Nung hinihingi, wala pa kayong incentive. Kung medyo okay naman, ang problema naman yung infrastructure nyo. Tatayo kami ng mga pabrika sa mga lugar. Kung hindi feasible kasi tama na mga kalsada nyo, mga tulay nyo, paano namin dadalhin ng produkto? Paano mag-i-invest sa inyo? Kaya hanggang ngayon, eto tayo. Paulit-ulit lang naman ang problema. Hindi nagagawa ng panahon. Santiago pala nag-resign. Pero hindi pa pinapalitan yung attorney ha. Nandiyan pa rin si Santiago. Ito naman si Attorney Santiago. Hindi dahilan yun na ikaw sinisiraan. Para demanda mo, tulong natin. Kung kaya sa trabaho mo, matino ka, huwag kang aalis. Tulungan mo ang ating bansa, ang patino. Ang problema, baka maliban pa doon sa sinisiraan siya, baka ang pinakamabigat na dahil niya, baka may pinagagawa sa kanya, labag sa kanya kalooban. Pwede. Kaya, Di kaya? piti. Ayan, isa yan sa mga dahilan. Pero kasi kung sinisiraan ka lang, ang tendency, lalo pa kung abogado ka, tapos NBI chief ka pa, abay magdidemanda ka. Di ba? Bakit ka mag-resign? Kasi sinusuko mo sarili mo. Sabi naman ni Sally Doctor, below 2.5 hectares ang binibigyan ng ayuda. Dapat naman tulungan ng mga magsasaka sa higit sa 2.5 hectares na karaniwan walang nakukuhang ayuda from DA. Basihan kasi ko ng DA. Paulit-ulit naman yung problema na magsasaka, ganun pa rin. Hindi naman talaga natutugunan ng kanilang pangailangan. Kawawa talaga.
Kailangan siguro natin ng compassionate na secretary sa DA, Attorney Sal. Kailangan natin ng presidente merong Malasakit. tapang, may it, may political will, at matapat sa kanyang tungkulin. Sabi naman ni Julie Rama, Attorney Sal, maikli po kasi ang binigay na babasahin ng mga congressman kaya po mabilis silang pumirma. Hamak po natin 9-digit numbers po ang nabasa nila. Ibig sabihin niya, ang nababasa nila yung figures, magkano tatanggap nila ng texter. Diba? Napaka-creative ng mga texters natin, Attorney Sal. Sabi naman ni Daday Nabong, kawawa naman ang kasunod na presidente kundi mabayaran ang utang ng Pinas. Actually, alam mo, tayo naman hindi tayo balasubas. Never tayo naging balasubas pagdating dyan sa pag-utang Napala ako, ang dami na natin utang, di ba? Yung sa nuclear plant, hindi naman natin na gamit yun. Pero nabayaran natin yun. Ilang taon ba natin binayaran? 20 taon? Nabayaran natin yun. Okay yung mangutang. Basta yung inutang mo, nakikita na ginagamit para sa serbisyo, para sa bayan. Ang problema, nakikita nila sa mga tiwaling opisyalis Doon napupunta ang karamihan sa inutang natin. Sabi naman ni Doreen Pagalan, kung sino man na congressman at congresswoman at senador ang papabor sa impeachment ni VP Sara, tiyak tapos ang pangarap sa 2028. Nakikinig siya sa atin. Attorney Sal, crucial ba, Attorney Sal, kung sino ang i-appoint sa ombudsman? And they're saying whoever is going to be appointment sa ombudsman, pwede ding gamitin ng administrasyon para din to fight against the VP Sara, Attorney Sal, para hindi rin makatakbo sa 2028. Okay? Sigurado yan. Kaya kita mo yung paborito ng presidente, naging aplikante, kahit na merong pending case, ayaw pang bumitaw. Mm-hmm. Alam, meron kang pending case sa ombudsman. Ang ombudsman kasi, magbibigay ng clearance. Kaya kung si Sammy Martires ang nandiyan pa, hindi magbibigay ng clearance yun. Kahit sino ka pang malaking tao sa gobyerno, nag-apply ka, tapos may pending case, hindi ka bibigyan ng clearance para maging qualified ka na maging kandidat. Pero ang problema, hindi natin alam kung yung acting ombudsman bibigay o hindi. Mm-hmm. Pero ako, kaya nag-apply ang DOJ, SOJ natin. May timbre yan. May timbre yan sa bossing. Mm-hmm. Kung Of hindi, course. lalakas yan. Hindi lalakas ang loob, di ba? Oo. Tinibre yan. Yan, apply ka dyan. Boss, di ba? Sige, bahala sa'yo. Sabi naman ni Mel on the Go, Attorney Sal, regarding sa pag-utang ng Pilipinas, paano maging manageable mas malaki yung gastos kaysa sa kinikita na ekonomiya natin? More, kumbaga, spending more than we can afford. Yeah. Okay, doon sa kantang, eating with you. Kahit saan anggulo ko tingnan, Attorney Sal, ang daming kailangang ayusin sa gobyerno, Attorney Sal, from, sa pera natin, sa paggastos natin, overall, Attorney Sal, how you manage our country. If you are to rate it, Attorney Sal, if matatapos ng administrasyon na to, how are you going to rate their performance, Attorney Sal, and how they're managing right now our country? Mukhang hindi pa pwede yung scale Baka hindi applicable. Hindi pwede scale. So paano natin i-gauge? OMG. Nasira yung scale Tinimbang ka pero kulang. Sabi naman ni Arlan Lerazan, I'd like to know, Attorney Panalo, if impeachment complaint will be filed by 2026. The same issue would be the content they'd be going to file against the Vice President? Oo, kasi yung dinismiss, na-dismiss. O sa Kemar, sa Knight, meron silang sa Pebrero.
is pwede na sila mag-file. Dahil yung mga grounds nila, hindi naman na litis yun. Yun din, ulitin, baka dagdagan pa nila yun. Sabi naman ni Papa J, bakit hindi labhan ang mga congressman? Bakit mga contractors lang? Hindi ba mga congressman ang nag-identify ng project? Sila ang mag-propose at sila ang nag-propose at nag-approve at ipinasa lang sa DPWH to implement. Aba, bakit labhan? Nakikinig sa kanina. Napakadumi ba? Ibig sabihin, yun ang imbitahan nyo para matukoy na kung sino sila. Marami silang sinasabon, Attorney Sal. Gusto din nila, sa amin yun na daw yung mga mambabata sa mga sinasabunan daw nila, Attorney Sal, at malabhan din sila. Saka tingnan mo hindi ba doon sa national budget of last year, 2 senador ang tinutukoy nila na ang lalaki ng mga proyektong napunta sa kanilang mga probinsya. Di ba? Mhm. Alam mo kung sino tinutukoy ko? Sino? Di ba? O sino pa? Yung Senate President saka Majority Floor Leader ba siya ngayon? Mhm. Siguro, ako if I were the one nire-repair nila, hindi na ako mismo, punta ako niya sa committee para pasinungalingan ko. Tama, punta ako, imbita, punta ako. Pero pag hindi mo ginawa yan, ibig sabihin, ayaw mo. At ito naman mga nasa nag-iimbestiga, ayaw mo rin tawagin yung mga kasama mo sa Senado para imbestiga. Sabi naman ng ARS, good morning, Ms. Hannah, Attorney Panalo. Lalo mga bata si attorney sa suot niya, bagay po sa kanya. Aba, ipakita ulit. Ano yung suot mo, Attorney Sal? Ayun, salamat, PRRD. Ibig sabihin, may different. PRRD. Dapat ito tingnan mo salamat, PRRD. May problema din sila dito sa administrasyon Kawawa rin yung ating mga kapwa Pilipino sapagkat marami rin ang nangyarito na hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya na doon sa mga ni-expert. Alam mo, napansin ko, napaka-stricto na nila ngayon sa mga kami ni Dr. Panelo, nadaka sa immigration. Dati-dati, walang mga tanong-tanong ngayon. Grabe ang mga tanong sa'yo. Talaga? Pati yung, saan ka titira? Saan ka titira? Ilang araw ka? Patingin nga ng ng flight schedule mo, ticket mo. Pati yun, dati hindi ginagawa yun. Ngayon talagang bubusisihin ka Talaga? Kaya umahaba